Dito sa Hong Kong, alam natin na gumagana yung batas. Yan ay for sure laging mangyayari dito. And ito is yung kagandahan dito. Yung batas is gumagana. Nakita natin na disiplinado yung mga tao dito. Sa tawiran, hindi ko pwedeng basta-basta tumawid. So, yung batas dito is gumagana. Pero paano kung yung amo mo pagbintangan ka? Di ba? May malaking akusasyon yan. Napakalaking accusation na sinong kakapitan mo kapag ganyan yung akusasyon. Anong bintang? Yan po yung malalaman natin sa story natin ngayon sa Be Empowered. Kasama natin yung special guest natin. Ano pong pangalan ninyo? Arlene. Arlene. And gano'n na po kayo katagal sa abroad? 30 years na. 13. 30. 30. Yes. 30. 30 na years. Wow, that's a long journey. Pero taga saan po kayo sa Philippines? Nueva Vizcaya. Nueva Vizcaya. And nung nag-decide ka first time na pumunta dito sa abroad, ano talaga yung reason? Dahil po sa kakulangan ng hindi sapat ang kita, hindi matustusan yung pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya nung nagkataon na mayroong opportunity na makapunta ako ng abroad, so nag-apply. Nag-abroad ka and diba 30 years abroad, dito lang ba yun sa Hong Kong o iba-iba din? Dito lang po sa Hong Dito Kong. lang sa Hong Kong. Nakailang employer ka na rin dito? 3. 3. So unang employer, gano'n rin katagal? 8 years po. 8 years? Yes. And then anong reason kung bakit di ka na nag-renew sa kanila? Financial problem po. Nila? Opo. So hindi na nila kaya na parang magbayad ng isang katulong, parang gano'n or hindi naman? Sabi lang nila may problem, gano'n. Yun po siguro. Pero na at least naka 8 years naman ako sa At least kanila. naka 8 years. And then yung second mong amo, gano'n rin katagal? 11 years. 11 years. Yes. And then as of now, itong amo mo ngayon is ilang years na? 11 years. 11 years rin. Yes. So far, kamusta yung mga experience mo dito abroad? Yung sa una ko pong amo, yun yung medyo mahirap kasi unang dating ko sa kanila, buntis yung amo ko. So, after pagkapanganak, ako na po yung nag-alaga sa baby. And hindi madali mag-alaga ng baby, di ba? Yes po, puyat po. Kasi day and night, ako po talaga. So, sarap sila ng tulog. Ako talagang ganyan-ganyan. Kulang-kulang yung tulog mo. Kulang-kulang. Tapos, after 5 years old nung bata, nagkaroon ulit sila ng second baby. Ako na naman po. Sa kanila yung panganay, ako naman ulit yung baby. So, ganun din po, puyat. So, talagang sanayan mo lang talaga, di ba? Opo. Pero nung first time mo, di ba, usually first time, lagi tayong inaatake ng thinking na balikan na lang kasi mahirap pala. Dumaan rin yun sa isip mo or hindi naman? Mahirap tanggapin, parang ganun. So, tuloy lang. Tuloy lang ang laban. So next, amo mo naman, kamusta naman yung experience mo sa Yung sa second? pangalawa, wala naman pong naging problema doon, naging maayos. Kasi kahit 3 stories yung bahay, kinaya ko kasi 6:00 pa lang umaalis na yung mga bata, papasok na yung amo ko, 9 o'clock, darating na sila, gabi na. So maghapon wala akong kasama. So nakaya naman po yun. Mas focus ka sa work mo pag gano'n, di ba? So parang Opo. mas madali kasi wala kang inaalagaan and then basta Wala. linis lang. Talaga. Linis lang. And then, yung pangatlong amo, kamusta? Itong recent ngayon. Ito naman, mabait naman sila, kahit yung mga alaga ko, medyo pasaway, pero para kaming magkakapamilya lang, pag mag-usap, parang walang amo, walang Kasi kapatid. 11 years na rin, Oo, di ba? parang family na talaga, sabay-sabay kaming kumain, kwentuhan, ganyan. Pero anong pinakamalala na nangyari sa'yo dito sa Hong Kong? Dito po sa current kong amo, yung napagbintangan na, Itong current yan. opo, na pinagbintangan akong nagnakaw dun sa red packet. Kailan lang yan nangyari? Siguro mga 5 years. Yung 5 years kang nag-work sa kanila. Mga 6 years na akong nag-work sa kanila nung Pinagbintangan pinagbintangan ako na. Pero ano yun, yung pinagbintangan nila, paano nila pinilit na ikaw yun? Kasi po, tuwing Chinese New Year, yung mga lycée nila, nilalagay sa unan nila. Ako din sinabihan ako na kung may matanggap akong red packet, ilagay ko sa unan ko. So, sa ika-14th day ng Chinese New Year, doon nila sabay-sabay na bubuksan lahat yung mga lycée. So, yung time na yun na nagbukas sila, kulang ng isa.
may nawawalang isa. So tinanong ako kung may nakita ako. Sabi ko, nung nagpalit ako ng bedsheet, ibinalik ko naman lahat. So yung amo kong lalaki, galit na galit at nagmumura. Tapos kung ibinalik ko daw, bakit wala doon? So walang ibang kukuha kundi ikaw. Kasi ikaw yung naglinis na sa kwarto namin, ganun. So paano yung feeling mo niyan, yung pinagbibintangan? Talagang ninervyos ako na parang masakit na pinagbintangan ka sa hindi mo naman. Pero nahanap pa nila yun, hindi na rin talaga. Eventually po, nahanap din. Hinila namin yung Kama. kama, nahulog pala doon. Tapos sabi ko, imposible na napunta, pero iisa lang yung nahulog dyan, sabi ko. Pero okay lang, no more problem because we find it already, sabi ng amo kong babae. Pero yung nangyari yung pagbibintang na yan, inisip mo na wag na lang mag-renew sa kanila or hindi naman? Ako po yung nagsabi sa kanila na kung wala silang tiwala sa akin, yung araw na yon, pwede nila akong i-release. Basta ibigay lahat yung mga kailangan ibigay sa Kasi akin. may release ka na lang. Pero ang sagot naman ni babae, ng amo kong babae is, no, we like you, you stay here, we trust you. Pero sa dibdib ko, dahil nung Pagbintangan napagbintangan ka, talagang napahagulgol talaga ako, na sabi ko sa ma'am ko, hindi ko matanggap, masakit dito. Tapos talagang umiyak ako na parang nanghihina. Ang sinabi ko na lang, pag susunod na may mga ganitong mangyari, ako na yung tatawag ng pulis, magpa-fingerprint tayong lahat para alam natin kung sino talaga yun. Pero since then, yung nangyari na yan, nagbago ba yung pakikitungo nila sa inyo? Hindi rin nagbago, Pastor. Naging mas pa kami tuwing na lang may birthday kung ano. So mas, sabihin natin, nagbago, pero for the better. For the better. For the better. Hindi yung parang, alam mo yun, lahat ng kilos mo, parang binabantayan nila ngayon, parang mas nagkaroon pa sila ng trust sa'yo. Yes po. Paano ka po nakapunta dito sa help center? May nagbigay, isang araw po may nagbigay sa akin ng isang leaflet. Basahin mo to pag may time ka. O kaya sumama ka sa akin pag sa linggo, sabi niya. So sumama ako. Doon na yung nag-start na Doon dito. na yun And then, bilang OFW na, I believe, within 30 years na nasa abroad, especially dito sa Hong Kong, I believe ang dami mo nang pinagdaanan dito sa Hong Kong. Marami na. And ikaw yung mas nakakaalam kung gaano kahalaga yung health center na to. Hindi lang para sa iyo na matagal na nandito sa Hong Kong, pero sa mga baguhan. I was thinking about yung mga newbies dito sa Hong Kong. Bilang mas may experience dito sa Hong Kong, ano po kaya yung mapapayo ninyo para sa mga nagsisimula pa lang dito sa Hong Kong? Kasi 30 years ka na, para tumagal dito within 30 years. Gaano ka-importante yung health center para sa kanila? Mahalaga ang health center para sa aming mga OFW, lalong-lalo na sa mga baguhan. Kasi dito sa Hong Kong, maraming mga temptations. So, mas mainam na dito tayo sa health center. Dito, marami tayong matututunan dito dahil kahit anumang hirap ang iyong pinagdadaanan, dito, magkakaroon ka talaga ng faith, magkakaroon ka ng guidance, magkakaroon ka po ng direction. I believe yung sinasabi mong guidance kasi dito sa health center natin, nag-guide tayo about sa health. Yes or no? Yes. Minsan meron tayo ditong patient care group na minsan chine-check pa nga yung blood pressure nila. Diba? Gina-guide rin tayo dito kung paano i-deal yung family members natin. Diba? Natututo ka every time na umaattend. And then, isa rin sa finances. Diba? Dito nagtuturo tayo about naman sa finances para sa mga newbie. Nasabi mo yung about temptation dito. Alam mo, within 30 years, meron ditong mga kumakalat na mga target is mga newbies, di ba? Para lokohin. Yes. Diba na? Bisa nakakaawa rin sila kapag hindi nila alam, maniniwala sila doon, and then iiyak sila, mateterminate sila sa hindi naman nila kasalanan. That's why yung health center natin, di ba? Bukas yan everyday. Yun po yung reason kaya I would like to invite all of you sa ating health center. Health center is bukas everyday. At katulad niya, na nag-share sa inyo ng testimony ngayon ng kanyang story, gusto rin po naming imbitahin. Kayo man is, katulad niya siguro, 30 years na dito sa Hong Kong or even more, or kayong mga newbies. Kung nasabi niya
Siya ay 30 years na. At kung nasabi niya na importante yung health center, kasi pwede niyang isipin, hindi, may experience na ako dito, di ko na kailangan ng health center. So, 30 years. Pero sinabi niya, importante yung health center para sa mental health at yung inner strength niyo. So, why not try? Just try. Wala namang mawawala sa inyo. Kontakin mo kami kung kailangan mo ng tulong at nandito kami. Lagi namin inuulit na sinasabi, nandito kami para tulungan ka na OFW. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos at see you once again sa ating next episode. God bless you po. Hello, ako po si Pastor Joshua dito po sa UCKJ Health Center dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang health center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Health Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.